Hello, welcome back sa garden. So ngayong hapon pag-uusapan natin yung tungkol sa hydrogen peroxide at paano ba siya ginagamit sa mga orchids. Sa mga Facebook group, malimit nilang itinatanong kung paano ba ginagamit ang hydrogen peroxide, kung direkta ba siyang ilalagay sa mga orchids o delikado ba siya, at saka kung ano yung tamang paggamit. So ngayong hapon, ipapaliwanag ko yung kung paano ko ginagamit yung hydrogen peroxide at kung dinadagdagan ko ba siya ng tubig o hindi. Malimit kasi yun yung pinaka-tanong nila kung lalagyan ba ng tubig o puro nang ilalagay sa mga orchids natin. Tapos ipapakita ko din ngayon yung paggamit ko ng cinnamon at saka yung pag-seal ko sa sugat ng isang orchid na pinutol. So samahan niyo ako sa video ngayong hapon. So, ang hydrogen peroxide o kilala din sa tawag na agua oxinada, mabibili yan sa anumang butika. So, ginagamit karamihan to bilang panlinis ng mga sugat. So, maaari din natin siyang gamitin sa ating mga orchids. So, ang hydrogen peroxide meron siya mga percent o equivalent niya is volume. So, ang 3% is equivalent sa 10 volumes. Ang 6% is equivalent to 20 volumes. Ang 12% naman, equivalent niya ay 40 volumes. So, minsan dun nagtatanong yung mga grower kung magdadagdag ba sila ng tubig sa hydrogen peroxide. So, ganito siya. Kapag ang hydrogen peroxide mo is 3% o yung 10 volumes, direkta na yung gagamitin sa mga orchids. So, ibig sabihin, pwede mo na siyang i-apply mismo sa orchids mo. Yun namang 6% o yung 20 volumes, 1:1 ang ratio nun sa tubig. So, ibig sabihin, kung meron kang 1 cup ng hydrogen peroxide, kailangan mong mag-add ng 1 cup ng tubig. So, yung 12% o yung 40 volumes, hindi ko na ibibigay yung ratio kasi medyo matapang na yon. So, hindi ako magre-risk ng halaman para sa ganun katapang na hydrogen peroxide. So, kung ako sa inyo, bilhin na lang ninyo yung 10 volumes o yung 3% para straight from the bottle, magagamit nyo na siya. Tapos, ilagay nyo rin yung hydrogen peroxide nyo sa spray bottle para control yung paggamit nyo sa kanya at hindi marami nasasayang. So, ginagamit ko yung hydrogen peroxide bilang pag-disinfect ng mga pots ko, mapa clay pot man yan o plastic pot, para mawala yung mga insekto o yung mga snail egg na nandoon. Pangalawa, ginagamit ko rin siya bilang pag-disinfect ng aking mga cutting tools maliban sa alcohol. So, pwede kang gumamit ng alcohol or pwede ka rin gumamit ng hydrogen peroxide sa mga cutting tools nyo. Ginagamit ko rin yung hydrogen peroxide kapag nagre-repat ako ng orchid, lalo na kapag yung orchid is galing sa coconut husk at saka sa sphagnum moss. Karamihan kasi kapag gano'n yung potting media niya, sigurado meron siyang bush nail o mga itlog ng bush nail. So ginagawa ko, ina-apply ko talaga yung hydrogen peroxide. Pang-apat, ginagamit ko rin yung hydrogen peroxide kapag meron akong recovering na orchid. So ginagawa ko, ini-sprayan ko siya ng hydrogen peroxide para magkaroon siya ng enough oxygen sa paligid niya. Kasi kung titignan nyo, yung formula ng hydrogen peroxide is H2O2, ibig sabihin meron siyang oxygen content na pwede magpalago o magpaayos sa kondisyon ng isang halaman. Okay, yung panglima, ito yung kalamitang gamit ng hydrogen peroxide bilang pang disinfect ng sariwang sugat ng ating mga orchids. So ito isang mokara na may problema sa dahon. So kung babayaan natin to, magtutuloy-tuloy to hanggang sa dulo ng kanyang dahon. So ang gagawin natin, ika-cut natin siya banda rito para ma-stop na yung pagkalat ng infected area niya. So gagawin natin, ika-cut natin siya gamit yung sterilized o na sterile na cutting tools, tapos isi-seal natin yung sugat gamit yung cinnamon. So ika-cut muna natin to. So, ito na yung clean cut na nagawa natin sa ating sterile na scissor. So, gawin natin yan, sprayan natin siya ng hydrogen peroxide para ma-disinfect yung open area o yung open wound niya.
So kapag nag-spray kayo ng hydrogen peroxide, maririnig nyo yan yung fizzing sound at saka siya magbababol. So indication yon na gumagana yung hydrogen peroxide sa pag-disinfect ng open wound ng ating mga orchid. Magtatagal siguro yung fizzing sound na yon mga 10 seconds to 20 seconds. So after ma-oxidize ng hydrogen peroxide, ang tanging may iwan sa orchid natin is yung tubig na lang. So after ma-oxidize ng hydrogen peroxide, gamitan na natin siya ng cinnamon para i-seal yung cut na ginawa natin. So ito yung ground cinnamon na makikita sa mga supermarket. Tapos kuha lang tayo ng konting cinnamon sa ating daliri. Tapos i-dab natin o ilagay natin dun sa fresh cut na ginawa natin kanina. So ganyan lang siya, pahiran lang natin siya. So wag natin siyang ibubuhos. Malimit kasi sa mga nakikita ko na video ginagawa nila, medyo nag-i-enjoy sila sa paggamit ng cinnamon. Kaya minsan natatapon sa mga ugat. Kapag yung cinnamon natapon sa ugat, matutuyo yung ugat na tinamaan ng cinnamon na yon. So para safe yung mga ugat, gamitin natin yung daliri natin sa paglalagay. Okay, yung susunod naman papakita ko sa inyo kung paano ko isi-seal yung isang fresh cut gamit naman ang fungicide. So same scenario kanina, puputulin natin o alisin natin yung nabubulok na parte ng dahon na ito. Tapos isi-seal naman natin siya gamit ang fungicide. So ito ang ating fungicide. So nalagay ko ang aking fungicide sa container para hindi siya makakuha ng moisture. Kasi magdidikit-dikit siya kapag nakakasipsip siya ng moisture eh. So gulayin nyo na ilagay sa mga container. Tapos ito ang ating sterile na cutting tool. So tulad ng ginawa natin kanina, i-cut lang natin yung dahon ng medyo nakaslant para makuha yung form o yung hugis ng natural na dahon. Tapos i-spray lang natin siya ng hydrogen peroxide. So maririnig naman natin yung sound niyan, tsaka magbubble siya. So tapon lang natin tong bulok na dahon. So habang hinihintay natin matapos yung oxidation ng hydrogen peroxide, gagawin na natin yung mixture naman ng fungicide. So ang kailangan lang natin dyan is konting fungicide lang. So ako gagamit ako ng scooper para makuha ko yung fungicide sa aking container. So ito ang aking scooper. Tapos kailangan din natin ng cotton buds para mamaya. So konting fungicide lang kasi for demonstration lang naman. Tapos gagamit ako ng dropper para sa tubig. So gagamit ako ng dropper para yung tubig is nakokontrol ko. Kasi hindi pwedeng sobrang dami ng tubig na ilalagay eh. So dapat medyo pace yung kalalabasan ng fungicide natin. So after nun, ihalo lang natin gamit yung cotton buds. So halo natin mabuti. Yan, ganito lang. Tapos makikita nyo yung fungicide nyan, magiging parang thick paste siya na pwede nating ipahid dun sa clean cut na ginawa natin kanina. Tulad nyan. So hindi na makakapasok yung anumang mikrobyo na meron dyan at hindi na rin tutuloy yung pagkasira ng dahon. Kasi nga, na-seal na siya ng maayos at na-sterilize na rin siya ng maayos gamit yung hydrogen peroxide at saka yung fungicide. So ganyan lamang siya kadali. Okay, so sana may natutunan po kayo sa aking ginawang video tungkol sa hydrogen peroxide at kung paano i-seal yung fresh cut gamit yung cinnamon at saka yung fungicide. So last check ko sa mga subscriber natin, kulang na lang tayo ng 60 na subscriber para makaabot ng 500. So sana umabot tayo ng 500 bago matapos yung buwan para makapag-raffle tayo sa mga duplicate na Vanda. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at paki-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na video. So kita-kita tayo muli sa susunod. Hanggang sa muli, paalam!